Let us open our Bible on 2 Kings chapter 4:1 hanggang verse 7. Praise the Lord. Now there cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets unto Elisha, saying, Thy servant my husband is dead, and thou knowest that thy servant did fear the Lord. And the creditor is come to take unto him my two sons to be bondmen. And Elisha said unto her, What shall I do for thee? Tell me, what hast thou in thy house? And she said, Thine handmaid hath not anything in the house save a pot of oil. Then he said, Go borrow thee vessels abroad of all thy neighbors, even empty vessels, borrow not a few. And when thou art come in, thou shalt shut the door upon thee and upon thy sons, and shalt pour out into all those vessels, and thou shalt set aside that which is full. So she went from him, and shut the door upon her and upon her sons, who brought the vessels to her, and she poured out. And it came to pass, when the vessels were full, that she said unto her son, Bring me yet a vessel. And he said unto her, There is not a vessel more. And the oil stayed. Then she came and told the man of God, and he said, Go sell the oil, and pay thy debt, and leave thou and thy children of the rest. Ayan. Praise the Lord. So itong babae na widow, nung tawagin, nung buhay pa ang kanyang husband ay nangutang, no? Nangutang sa pangangailangan. So, ang husband niya ang may kakayahan na magbayad. Pag mag-utang ka, hindi ka naman pautangin pag hindi ka capable na magbayad. So, pinautang sila dahil sa husband niya na may trabaho. Posible ang naging kontrata nila, pag hindi kayo makabayad, kunin namin yung mga anak ninyo, gawin naming servant. Bilangin siguro kung ilan ang per day hanggang maimpas yung utang. Ngayon, unexpectedly, namatay yung husband niya. Ay itong widow, walang kakayahan magbayad. Lumapit siya sa alagad ng Diyos at tinapat niya ang lahat. Sabi niya, ang husband ko patay na. Ngayon yung nagpautang sa amin, papunta na sa amin para kunin yung aking dalawang mga anak na lalaki, gawin niyang alipin. Posible, yun ang nakasulat sa kontrata nila. Hindi naman sinabi ng alagad ng Diyos na i-pray na lang natin mamatay yung magsingil. Hindi. Hindi rin sinabi ng alagad ng Diyos, lumayas ka na, takasan mo na lang yan. Hindi rin. Walang ganun. Because the righteous pay it. The righteous borrow it and pay it. So hindi pwede ang pamamaraan ng Diyos maging wicked way. Ang pamamaraan ng Diyos maging righteous. As He is righteous, kailangan bayaran ang utang. So ang ginawa ngayon, nagtanong ngayon yung propeta ng Diyos, anong meron dyan sa bahay mo? Sabi niya, a pot of oil. Isa na lang takal ng langis. Sinabihan siya ng alagad ng Diyos, okay, you borrow vessels and not a few. Maghiram ka ng maraming bakanting sisidlan. Maramihan mo. At magsarado ka sa bahay mo. Tapos, yung isang takal ng oil mo, i-fill up mo yung vessel na bakante. Pag napuno, ihiwalay mo. Yung iba naman na bakante, i-fill up mo, ihiwalay. Hindi na notice ng babae na naging continuous yung oil hanggang napuno lahat ang mga vessels. Sabi niya, meron bang bakante? Wala na po, mama, sabi ng anak. Pumunta siya doon sa propeta.
O propeta, ginawa ko yung inutos mo sa akin, napuno na lahat ang mga vessels. Then, sabi ng propeta, okay, ibenta mo yan at bayaran mo yung utang mo. Praise the Lord. Nalutas. Pero anong klaseng babaeng ito? Sabi niya, thy servant did fear the Lord. Mitakot ako sa Panginoon. Hindi naman kasalanan ng babae yon, kasi husband niya man ang nag-utang nito. Kaso namatay, siyempre liable siya na bayaran kasi sila siguro yung gumamit, pamilya. Talaga. Kaya gumawa ang Diyos ng paraan. Importante talaga ang takot sa Diyos para walang hadlang sa ating mga kahilingan sa Diyos. Basahin natin, like Abraham, basahin natin. Genesis 22 verse 12. Praise the Lord. And he said, lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son, from me. Yan. Ito yung malaking pagsubok sa buhay ni Abraham. Ginawa niya ang inutos ng Diyos sa kanya, even though it is against his own human nature feeling. Anak mo yan sarili mong anak yan. Iisang anak lang yan. Pero dahil sa takot niya sa Diyos, lumabas sa bibig niya nung nag-ask yung kanyang anak, meron tayong fire, meron tayong knife, where is the lamb that we are going to offer? Sabi ni Abraham, God will provide. So dahil sa takot ng takot sa Diyos sa buhay ni Abraham, never siya gumagawa ng hakbang na salungat sa kautusan ng Diyos. Tingnan mo, Abraham. God bless him. God made him so much blessings. Praise the Lord. Not only the literal blessings, but above all, the spiritual blessings. Kaya ang takot sa Diyos, napaka-importante. Meron pa, basahin natin. Nehemiah 7 verse 2. Praise the Lord. That I gave my brother Hanani and Hananiah, the ruler of the palace, charge over Jerusalem, for he was a faithful man and feared God above many. Ayan. Grabe yung taong ito, ang takot niya above many. Yung takot niya sa Diyos. Higit kaysa sino man sa sanglibutang ito. Kaya binigyan siya ng katungkulan sa Jerusalem na maging ruler of the palace. See, promotion nandyan sa kanya dahil may takot siya sa Panginoong Diyos. He is trustworthy. Kasaligan siya. Kakumpiyansaan siya. Worthy siya, bigyan ng malaking katungkulan sa buhay niya. Kaya napaka-importante yung takot sa Diyos. Praise the Lord. Para walang hadlang sa ating kahilingan sa Kanya. Ano pa? Saan ipinapakita ng Diyos ang Kanyang awa? Katulad sa Kanyang kinaawaan ng babaeng widow na ito. Lutas yung problema. Na-spare yung mga anak niya from slavery. Alam mo, sa Old Testament, kung basahin natin, may mga ganong klaseng kontrata na kung mag-utang ka, pwede mong i-collateral yung mga anak mo. In case mag-fail ka, magbayad, kunin yung mga anak mo, gawin nilang slave or servant. Pero nakabilang doon ang araw kung magkanong per day nila na charge hanggang maimpas. Ibalik yung anak mo. Kung gusto mo naman na earlier makuha yung mga anak mo, i-redeem mo sila. Magbigay ka ng pera doon sa pinag-usapan nyo na kulang o arrear mo. Nalutas yung problema. Binayaran niya yung lahat ng utang niya. Then they live peacefully the rest of their lives. Praise the Lord. Kaya ganun. Basahin natin ang Psalms 103 verse 11. Praise the Lord. For as the heaven is high above the earth, so great is His mercy toward them that fear Him. Yes.
Sa buhay natin, hindi lang problem 1, problem 2, problem 3. Sa buhay natin, hindi lang challenge 1, challenge 2, challenge 3. Ang dami pa nating challenges na haharapin. Lalo't na nandito na tayo sa wisdom ng Diyos at knowledge sa Diyos. Hindi lang pala literal, material, financial, physical ang ating challenge na hinaharap. Meron pang pinaka-importante na challenge na dapat tayong manaig sa mga bagay na ito for our eternal, so-called eternal situation or state or eternal destiny. Yan, napakalaking challenge yan. Kaya itong lahat, mapagtagumpayan natin by the power of God and by the grace of God. Kailangan talaga tayo may takot sa Diyos. Praise the Lord. Basahin natin how God bless His people pag may takot sa Kanya. Psalms 112, 1 hanggang 2. Praise the Lord. Praise ye the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in his commandments. His seed shall be mighty upon earth. The generation of the upright shall be blessed. Yan. Purihin ang Panginoon. Mapalad ang tao na may takot sa Panginoon, na labis, na lumiligaya sa kanyang kautusan. Ang kanyang binhi magiging malalakas sa sanglibutang ito. Ang kanyang henerasyon o ang henerasyon ng mga matutuwid, pagpapalain. Blessing. Mabuti na lang yung babae na lumapit sa alagad ng Diyos, may takot sa Diyos. Praise the Lord. Kaya hindi na nag-require yung propeta na magsisi ka. May takot na siya sa Diyos eh. Automatically, sinabihan niya kaagad, anong meron dyan sa bahay mo? A pot of oil. Humiram ka sa mga kapitbahay mo ng mga empty vessels. Ramihan mo. Tapos magsara ka sa bahay mo. Lagyan mo yung bawat vessel. Pag napuno, itabi mo. Pag napuno, itabi mo. Hindi niya na lang namalayan. Chain reaction ang nangyari. Continuous yung oil na isang pot na lang. Hanggang napuno lahat ang mga vessels. After that, sabi niya, O prophet of God, man of God, tapos na. Napuno na lahat. Wala na kaming mahiraman na bakante. Okay. Yang oil na yan, ibenta mo yan. Bayaran mo lahat ng utang mo. Kaya, God knows how much you owe. How much is the financing o financial matter na need mo. Kaya lahat yan i-provide ng ating Panginoong Diyos pag mitakot ka sa Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Lahat ng ating hinaharap, monthly bills, monthly dues, daily food. Diba sa prayer na ginawa ni Jesus na model, nakalagay doon, give us this day our daily bread. Ano pa? Forgive us as we forgive our debtors. So ibig sabihin niya, do not forget to forgive others. Praise the Lord. Praise the Lord. Para walang maging hadlang sa ating mga dalangin. Ngayon, paano yan, Pastor, kami magpa-pray sa iyo? Walang takot sa Diyos. Tapos yung problema niya not caused by natural and normal situation. Yung problema niya done by his wickedness, done by his evil works, done by his transgressions, kung ano-ano pa. Tapos lalapit sa Diyos. Hihingi ng Diyos ng tulong. Shall God help this? Shall God hear their cry? Na nagkaroon na sila ng problema out of their sinfulness, out of their lahat ng mga kasamaan na ginawa nila sa kapwa nila. Tulad lang yung financing matter, financial matter. May niloko ka, may sinasagasaan ka, meron kang ginawa na bagay, kaya nagkaroon ka tuloy ng kaso, nagkaroon ka tuloy ng problema, hanggang liable ka na sa malaking problema out sa nagawa mong kamalian sa sarili mo. Paano natin dalhin yan sa Panginoong Diyos kung wala pang takot sa Diyos? Basahin natin. Ito yung para sa kanila. Isaiah 55, 6 hanggang 7. Praise the Lord.
Seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. And let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. Yes. Kailangan mo na ng clearance. Kailangan mo na ng bagay na hanapin mo muna ang Panginoon habang may pagkakataon pa, habang may panahon pa, habang buhay ka pa. At ano ang ni-require ng Diyos? Let the wicked forsake his way. Repent, acknowledge your sins, and do not do it again. And the unrighteous his thoughts. Alam mo kasi ang tao, bago niya gagawa yung mga mali, nagawa niya yung mali, dadaan pa yan sa puso. Ipapasa yan sa isip. Pagkatapos, pag na-approve na sa isip, gagawin ng katawan. So yung mga isip na mga unrighteous, kailangan, anong sinabi dyan? I-forsake mo ang way mo. Yung unrighteous na thoughts mo, i-forsake mo yan. Bumalik ka sa Panginoong Diyos. Bakit? Bumalik ka sa Panginoong Diyos. Galing ba tayo sa Diyos? Yes. Human, made by God in His likeness without sin. So, bumalik tayo sa Diyos. We must be reconciled to God. Return unto the Lord. He will accept. He will have mercy upon him. To our God, He will abundantly pardon. Praise the Lord. Every time na magkrusada tayo, hindi tayo pwede magdiretso, mag-pray over sa mga sakit nila. We have to preach first repentance. We have preach first humbleness. We have to preach first sanctification para tanggapin sila ng ating Panginoong Diyos at tugunin ang kanilang kahilingan. So, ganun ang mangyayari. Now, anong ibig sabihin noong yung mga vessels na bakante? Anong ibig sabihin noon? Basahin natin. Nangyari din yan sa panahon ni Lord Jesus Christ. John 2, verse 7. Praise the Lord. Jesus saith unto them, Fill the water pots with water, and they filled them up to the brim. Ayan. Mga bakante ito na mga sisidlan. Anong ibig sabihin yan? Yung empty, that is nothing. So, kailangan tayo bilang sisidlan ng Diyos, kailangan magkakaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. Fill it with the faith. Praise the Lord. Punuin mo sa pananampalataya mo sa Diyos yung ginawa ng widow na malaking utang at kukunin na yung dalawang anak niya na lalaki para gawing slaves. Pinahiram siya ng bakante. Faith yun. Faith. You let God move sa buhay mo to do ano yung ating kahilingan dyan sa ating Panginoong Diyos. Chain reaction. Hindi ulang putol yan as you execute your faith. Yung inawit natin kanina, "'Tis so sweet to trust in Jesus, I will not leave thee, nor forsake thee." Praise the Lord. Hindi tayo iiwanan ng ating Panginoon Diyos. At kahit sino man tao sa sanglibutang ito, nalalapit sa Diyos with all the humbleness and the meekness and repentance, tumalikod sa kasalanan, tatanggapin niya ng ating Panginoong Diyos. At diringgin niya ng ating Panginoong Diyos. Alam mo, merong mga nag-request sa akin sa prayer request. Dalawa ang nag-request sa akin. Isa, sabi niya, "Pastor, request ko na yung husband ko mag-humble na at mag-submit na kay Jesus." Kasi sa kanyang buhay, ang husband niya ang pinaka-kontrabida. Siya yung sinisisi bakit naghihirap yung buhay nila dahil siya naniwala daw kay Jesus. Ikaw ang dahilan. Kaya tayo naghihirap ngayon sa buhay natin dahil sumasampalataya ka at sumasamba ka, nakikinig ka lagi sa salita ng Diyos. Ikaw ang dahilan, siya ang sinisisi. So yung hingiin niya ngayon ng prayer na mag-humble yung husband niya. At manumbalik dyan sa ating Panginoon Diyos. And second request niya na magkaroon ng church doon sa area nila. Kasi nagkrusada na ako doon, may mga
Nag-execute ng faith doon. Pinagaling ni Jesus, dineliver ni Jesus ang kanilang buhay mula sa masamang espiritu. So, iilan na silang mga pamilya doon. Gusto niya malagyan doon ng Holy Place Church. Walang mahirap sa Diyos. Praise the Lord. She is not asking for anything, but she is asking for God's goodness and salvation. Third niyang request is bigyan siya ng bagong business to support the work of the ministry. Yung heart niya is to support the work of the ministry. So mag-ask siya ng bagong business that she could support the work of the ministry. Hindi na niya na-mention yung pamilya niya. Of course, pag inuna mo ang Panginoon, kasama na yung pamilya mo. Praise the Lord. Yun namang ikalawang nag-request sa akin, financial problem. Mingaw daw kayo ang negosyo. At nasabayan pa ng kahirapan. At meron siyang malaking problema na kaso na nire-require siya ng bail bond na malaking halaga. Wala pa siyang pera. At nahihirapan na raw siyang maghinga dahil sa init ng panahon. Siguro sa init ng pagsubok, siyempre ikaw, madidepress ka talaga. So, itong lahat, pag lumapit sa ating Panginoong Diyos, ikaw na may takot sa Diyos, huwag kang mamove dyan. At manatili ka dyan. Ano mang pressure na pagsubok sa buhay mo, don't depart from Him. God has His own timing. He will make all things beautiful in His time. Di nyo ba alam, nung bago pa ako sa paglilingkod kay Jesus, ang number one pagsubok sa buhay ko, yung pamilya ko, na hindi ko pa nadala kay Jesus. Araw-araw may naririnig akong mga words na mga masasakit. Araw-araw may naririnig akong mga salita na mga pagpipersecute sa akin. Tiisin mo lang. Huwag kang humiwalay sa Diyos. Huwag kang mag-depart sa Diyos. God has His own timing. He will make all things beautiful in His time. You know mo, unang-una, nagkaroon ako ng freedom. Na-assign ako ng assistant pastors, 3. Kasi wala na ako sa kamay ng mga magulang ko. Mga magulang ko nagpa-Manila. Ako naiwan dito sa Davao. Nagtrabaho ako for survival. Na-assign ako. Hanggang na-assign ako sa Manila, una sa bahay namin. Tinanggap ako ng parents ko. Praise the Lord. Hanggang dumating ang panahon, ang parents ko, bago namatay. Yung nanay ko na baptize. Yung tatay ko, at the last moment, na-sanctify siya. He will make all things beautiful in His time. Hindi solusyon na magbago ka ng course, kakapit ka sa patalim, hisihiwalay ka sa Panginoong Diyos. Hindi. Nasa Panginoon yung ating katagumpayan. Nasa Kanya yung ating bukas na maliwanag. Stay in Him. Matili ka lang sa Kanya. Sigurado yan, 100%. Gagawin niya ang Kanyang mga pangako. Praise the Lord. At para doon sa mga naka-feel ng guilt na may nagawa kang pagkakamali sa buhay mo, may nagawa kang kasalanan sa buhay mo, may pag-asa ka pa. Huwag kang mag-isip, pag ikaw ay inudyo ka ng masamang espiritu na kitilin mo na yung buhay mo o magkumit ka na lang ng suicide, huwag mong gawin yan. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang mawalan ng pananaw sa buhay mo. May kalutasan ang lahat sa mundong ito. Magsisi ka lang, talikdan mo lang kasalanan mo, angkinin mo lang. I-admit mo yung pagkakamali mo kung sino yung nakaaway mo dito sa mundo. I-admit mo yung pagkakamali mo. Huwag ka nang maging arrogant. Huwag ka nang magmamatigasan. I-admit mo. Malay mo, maawa yung tao. I-lesser niya yung obligasyon na hinihingi sa iyo na you are due to pay such things. Praise the Lord. Ganun ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Kaya, kailangan talaga ang takot sa Diyos. So yung bakante na yan, yun yung faith natin sa Diyos. Kailangan talaga lumakad tayo sa pananampalataya. Another, ano pang instruction dito? Psalms 81 verse 10. Praise the Lord. I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt,
Open thy mouth wide, and I will fill it. Yes. Lawakan mo yung faith mo sa Diyos. Ipipill up niya yan. Huwag kang mag-report kasi napakadakila ng Diyos kung kilalanin natin siya ng lubos. Grabe. There were verses in the Bible. Ang daming talagang makikita natin na greatness of the Lord. Hindi basta-basta yung kanyang kakayahan, yung kanyang kapangyarihan. He can feel it. Na-fill up nga niya ang mundo with all the beautiful things na ginawa niya. Na-fill up nga niya ang dagat with all fishes and so much treasure under there. Na-fill up nga niya ang lupa with all the elements and all the lahat kung ano yung mga elemento dyan na pinapakinabangan ng mundo ngayon, which they made for aluminum, for gold, for copper, for platinum, for iron. Tingnan mo, gamit na gamit masyado. Pinuno nga ng Diyos yan. Tayo pa, hindi niya punuin yung ating buhay. Basta buksan lang natin yung bibig natin widely. He will fill it up. Praise the Lord. Yung faith natin yan sa ating Panginoong Diyos. Minsan, si Lord Jesus naghihintay lang kung mag-ask tayo sa Kanya. Sometimes, we never ask. Sometimes, we don't ask from Him. Ayaw ni Jesus yun. Binigyan niya tayo ng privilege, makakilala sa Kanya, mapatawad, maakay sa katuwiran. Malaking privilege natin. Si Jesus, naghihintay na siya. Anong i-ask natin sa Kanya? Praise the Lord. Look at myself nung sabi ko na sa inyo. Hindi ako nag-ask ng sasakyan because in the first place, tumingin ako sa sarili ko. Tumingin ako sa membro ko. Mali pala yun. Gusto pala ni Jesus, open your mouth wide and He will fill it. Buksan mo yung bibig mo na malawak. Humingi ka. Kung anong gusto mong hingiin, ibibigay yan ng Diyos. Kaya si Jesus nagsabi dito, hindi kasi kayo humingi. No? Basahin natin yan. John 16:24. Praise the Lord. Hitherto have you asked nothing in my name. Ask, and ye shall receive, that your joy may be full. Ayan. Paano ba yan sa Tagalog? Basahin natin. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo'y magsihingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Praise the Lord. Para ano talaga, kung ano yung, alam mo ang tao malungkot. If you have some necessities that you need it already, kailangan mo na eh. Siyempre, once it is already needed para magamit mo sa pangangailangan mo, pag hindi yan na-provide, you will remain uncomfortable. You will remain sad. At sabi ni Lord Jesus Christ, hindi kayo humingi kahit anuman sa pangalan ko. Humingi kayo, tatanggapin ninyo para ang inyong kagalakan mapuno. Ibig sabihin niya, yung mga necessities, once it is being provided, you will be eased from your discomfort. You will be eased from any challenges sa buhay mo. Na-overcome mo, napagtagumpayan mo. Kaya itong faith natin sa Diyos, napakahalaga ito. Yung takot sa Diyos, which is obedience. Yung faith natin sa Diyos, which is our trust dyan sa Kanya. Anong mangyayari? Anong magiging total or equivalent or result? Basahin natin. 1 John 5:4. Praise the Lord. Whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Yan. Hindi ka pwede matawag born of God kung wala kang takot sa Diyos. Hindi ka pwede maging born of God if you are not obedient to God. Whatsoever is born of God overcometh the world. This is the victory that overcometh the world, even our faith. Hindi naman din pwede, naging anak ka na ng Diyos. Na-sanctify ka na, na-forgiven ka na, nabago na yung buhay mo. Tapos hindi mo execute yung faith mo. Hindi naman din pwede yun. You have to execute your faith. Faith, it requires or required ang faith natin. Praise the Lord.
Now, paano mo i-apply yung faith mo? Open your mouth big. What do you mean, Pastor Chit, para tayong nasa India? Tingnan mo yung doon sa India. Pag ang taong nagugutom doon, huwag ka lang mag-toothbrush ng isang linggo. Siyempre, grabe na yun. Ano na masyado yun? May attraction na yun sa mga langaw. Kung meron mang lugar sa mundo na grabing langaw, India. Kaya ang mga tao doon, mag-sacrifice na lang sila kakain ng langaw. Hindi ito, totoo yan. Mag-open lang yung mouth nila ng malaki, magpatong na yung langaw. Umo na, tunlo na nadritso para nalay sulod ang tiyan. Grabe. Ito naman dito sa atin, open your mouth wide. This is not literal mouth. Praise the Lord. But this is our faith. Open it wide. Now, bakit mouth? Because as you believe, you use your mouth to speak. David said, I believe, therefore I have spoken. Praise the Lord. Salitain mo lang. Humingi ka by your prayer, using your mouth. So, maangkin natin ang katagumpayan sa sanglibotang ito. Name all challenges. Name all tests sa buhay natin. Name all temptations sa buhay natin. Pag may faith tayo sa Diyos, lahat yan madaig natin. Because these are the things that are in this world. Temptations, necessities, trials, nandito na yan. Paano natin ma-overcome yan? Pag hindi mo ma-overcome yung pagsubok, ma-discourage ka. Pag hindi mo ma-resist ang temptation, magkakasala ka. Pag hindi ma-provide yung necessity mo, as if you are having no God sa buhay mo. So, anong gagawin natin para itong lahat na ito mapagtagumpayan natin? Yun nga, sinabi niya. For whatsoever is born of God overcometh the world. This is the victory that overcometh the world, even our faith. Bakit? Pag si Jesus manatili sa atin, siya yung kasama natin, at walang anuman sa sanglibutang ito na hindi natin makakayanan. Basahin natin. 1 John 4, verse 4. Praise the Lord. Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is of the world. Yeah. The reason why we can overcome this world because of Him who is with you, who is with me, who is with us. That is the reason why. And He is greater than any of this world. Greater is He that is in you, that is Jesus Christ, than he that is of the world. Name all those that are in this world. Lahat ng mga challenges sa buhay, sa tao, lahat yan nandito sa sanglibutang ito. At ang sanglibutang ito, very matatawag natin, it is like a shadow of death. Parang anino ng kamatayan nandito sa mundong ito. Physically and spiritually. Pero pag si Jesus who is greater than them, nasa iyo, pa-overcome mo lahat yan. Even death, you can overcome it. Praise the Lord. Not necessarily physically, because that is already given. Given na yan. But the most important na matakasan natin, malampasan natin, the second death. Maangkin natin ang katagumpayan. So, gaano ka-importante siya na nasa iyo? Huwag siyang mawala sa iyo. Paano na magmanatili siya sa atin? Anong gawin natin? Basahin natin. John 15 verse 4. Praise the Lord. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. Yan, ganun ka-importante. Gusto mo si Jesus mapapasayo lagi, then huwag kang umalis sa Kanya. Para yung siya na greater sa sanglibutang ito, siya yung maghahatid sa iyo sa katagumpayan. Siya yung maghahatid sa iyo sa victory. After victory, conquering now and still to conquer. Marami tayong banners, maitaas,
katagumpayan. God will cause us always to triumph. Abide in me. How? Paano tayo mag-abide sa Kanya? Abide in His Word. Do not transgress His words, but obey or perform. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me. Ganon. We can never be an overcomer of this world, except He is with us. Kung wala siya sa atin, wala tayong magagawa. Against Satan and against necessities. Kung meron mang pagtatagumpay ng necessities, meron, pero kapit ka sa patalim. Meron, pero kapit ka sa kasalanan. Meron, pero papasok ka ng corruption. Meron, papasok ka ng kalokohan. Papasok ka ng oppression. Papasok ka ng robbery. Papasok ka ng kasamaan. What shall it profit a man, even though you gain the whole world out of sinful manner, and yet you lose your own soul? The Bible says, even you live many years and rejoice out of all iniquities, and yet remember the days of darkness shall be many. Useless din ang lahat. Kaya walang option, walang alternative except to abide in God. Praise the Lord. Kasi sa ating pag-abide sa Kanya, we can overcome the world. Para tayong sanga na nanatili sa puno at magagawa natin ang lahat. Basa pa, John 15:7. Praise the Lord. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Ayan. Ano ibig sabihin yan, if ye abide in me? Pag sinabing if ye abide in me, we believe in Him, we remain in Him in obedience by faith, obedience, faith, obedience, faith. Then, sabi niya dito, ang word ko mag-abide sa inyo. Ang promise ko, manatili sa inyo, na faithful. Ang mga pangako ko, mag-abide sa inyo. It will not fail. It will never, never fail. Ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Kaya, faith and obedience. Praise the Lord. Yun ang pinaka-importante. Kaya nalutas yung problema ng babae na may takot sa Diyos. Hindi niya man yun intention na hindi magbayad. Because the one who made the so-called, yung naghiram, nagborrower, husband niya, ay namatay na ngayon. Wala na siyang ibabayad. Lumapit siya sa Panginoon Diyos. God made the solution. Lahat, walang problema dito na hindi kayang solusyonan ng Diyos. Praise the Lord. Pero you must do the proper move or the proper way. Repent. Kung puno ka ng kasalanan, magsisi ka. Then, tanggapin ka ng Diyos. Hindi ka magpakailan pa man tatalikdan ng Diyos. So, i-pray natin ngayong gabi kasi bukas I will be preaching again sa haya ng aking lola. Then, 29th man yung birthday niya, 29th din namatay yung anak niya na lalaki. Nagsabay kasi silang nagkasakit, nauna lang yung mother namatay. Tapos yun namang lalaki na kasama niya doon sa bundok, nasundan. Pareho daw ang symptom. They have similarity of symptoms. Ngayon nasa Katigan. Sabi ko, sige lang, after matapos yung kay Lola Petra, I want to visit you in Katigan para makapag-share tayo ng Word of God. Then si Ligaya nag-request sa akin na prayhan si Ayan. Si Ayan, which is can no longer stand and walk, magpunta dito, hindi na. Masyado na siyang, kunti na lang ang araw niya sa mundong ito kung loobin ng Diyos. So sabi ni Sister Ligaya sa akin, Pastor, nasa Davao na kami. Please pray for my husband. Bukas din yun ang schedule ko. Nasa Maa sila ngayon. See?
Praise the Lord. Magsisi, magpakumbaba ka, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Ngayon, baka maya-maya may mga bisita ka dyan ng mga lasinggo. Ito kasi si Ayan, magsimba, balik sa lasing, magsimba, balik sa lasing. Hanggang natamaan yung kanyang health. Ngayon, he is already in the point of death. Hindi na makalakad. Okay, praise the Lord. So, you support prayer for Ayan na kahit man lang alang-alang sa faith ng kanyang misis, mercy ng kanyang sa misis niya, madala na rin si Ayan. Kasi pag mayroong mag-stand, no, sa isang taong basta buhay pa, may awa pa ang Diyos. Praise the Lord. Kaya i-pray natin yan. Ayan never asked me such thing, but the wife. Kaya for the sake of the wife, bigyan siya ng pagkakataon, mabisita, maprehan, magabayan, hanggang kailan siya kunin ng Panginoong Diyos. So, what is the so-called, the most critical, pag hindi tayo manatili dyan sa Diyos, mag-isi-isi lang tayo, we just take for granted yung spirituality natin. Naku, napakahirap. Last verse, basahin natin. John 15 verse 6. Praise the Lord. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. See, that is the danger. There is danger in it. Di ka mag-abide sa Diyos. Matutuyo ka. Pagkatapos niyan, pupulutin ka, itapon ka doon sa apoy. Kailan ka matuyo? Siyempre, ang tao, if you are already dead, you will be dried up. You will turn into ashes or into dust. Maging alikabok ka na lang. Yung kaluluwa mo ang itatapon doon sa impyerno. There is danger pag hindi tayo patuloy mag-abide sa Kanya. Praise the Lord. Hindi man natin alam ang hihip ng hangin sa sanglibotang ito. Kaya nga, conditional, if you endure unto the end, masisave ka. If you are faithful unto death, masisave ka. What if hindi ka nag-abide sa Kanya? Nadatnan ka ngayon. May nagtanong pa nga sa akin na, Pastor, ligtas ba si Solomon? Save ba daw si Solomon? Sa tagal ko nang basa sa Bible, I never read that Solomon did repent. Wala. Ang last part ng kanyang buhay, na-divide yung Israel because of his sin. Wala akong nakita. Save ba siya o hindi, it is not being recorded in the Bible. But, ang alam ko sa kanya, nung siya ay nag-pray ng wisdom, pinigay ng Diyos sa kanya para ma-handle niya ang people of Israel. Tapos, yun, binigay sa kanya ng Diyos, yung riches. Praise the Lord. Kaya ko ba't kayo nagtanong ito? Maya-maya nag-ano na sa akin. May dream daw ang anak niya. Pastor, yung anak ko hindi kilala si Solomon. She never encountered Solomon in the Bible. And she never even think about Solomon. But she got dream about that person. Ano ang panaginip niya? Meron daw masamang espiritu, ni-rebuke niya. Pag rebuke niya ngayon sa masamang espiritu, in Jesus' name,
Meron daw tao na sa box na pinalibutan ng apoy ang box. Tapos yung tao na yun, may dalang libro, book. Tapos sabi daw niya, I am Solomon. Now, nakakulong ka sa box. Pinalibutan ka ng apoy. That is an indication of being unsaved. Bakit nagkaroon siya ng libro? Dahil sa wisdom na binigay ng Diyos sa kanya. Kaso nakulong siya sa kasalanan niya. She became womanizer. And he became a womanizer and he became a worshiper of idol. Binigyan na siya ng warning ng papa niya. If you serve God as your father served with the whole heart, sabi doon, ito yung pangako ng Diyos. But if you depart from Him, destruction will happen. Kaya ganun sa buhay natin. Walang sinisino ang Diyos. Praise the Lord. Kahit gaano ka pa, kahit sino ka pa, ang kondisyon dito, mag-abide ka sa Kanya till death. You must endure unto the end. Para yung victory hindi mawala sa buhay natin. Para yung challenges na dumarating sa buhay natin. You cannot say so, Lord, stop na. Lord, tama na. Lord, hindi, you cannot say so. You cannot stop them. But you can overcome them. Praise the Lord. That is why we need to abide in Him. We need talaga manatili dyan sa Kanya. God will give us extraordinary strength and power to become an overcomers. Kaya salamat tayo sa ating Panginoon Diyos. Yung takot sa Diyos, yung obedience natin sa Kanya, yung faith natin sa Kanya, yan ang kailangan natin. Huwag tayong mabahala sa ating hinaharap, anumang kalagayan sa mundong ito. Amen? Praise the Lord. At hindi lang ang ating sarili ang iisipin natin. Let us also think the others. Yung iba rin. Isipin din natin. Paano natin sila maligtas? Paano natin sila matulungan? Kaya, let's commit this unto the Lord. Amen? Magsitayo po ang lahat. Sino po ang merong special prayer request?